Tayo bilang law enforcement agency, bilang law agency, bilang taga-usig, may mga pamamaraan din tayo para makuha natin yung jurisdiction over him. Pinal na ang pagkansila sa passport ni Attorney Harry Roque. Ito ang sagot ng Department of Justice o DOJ sa dating presidential spokesperson na nagsabing magpa-file siya ng motion for reconsideration dahil mali umano ang desisyon ng Pasig City Regional Trial Court. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, agad na ipatutupad ang kautusan kahit na maghahain pa ng motion si Roque sa desisyon ng korte. Target ng kagawaran na mapauwi ito sa bansa sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at walang balidong dahilan. No? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Kinansila ang pasaporte ng dating palace official kaugnay ng kinakaharap nitong kasong human trafficking. Humingi na rin ng Interpol red notice ang pamahalaan laban kay Roque para pwede siyang arestuhin habang nasa ibang bansa. Ayon kay Acting Secretary Vida, gumagawa sila ng hakbang para harapin ni Roque ang mga kaso na isinampa sa kanya sa Pilipinas. Hindi naman idinitalya ng opisyal kung ano ang ginagawa ng pamahalaan. Ayaw ko namang ipabasa sa ating mga katunggali, di ba? Sa ating inuusig, yung gagawin ng gobyerno o ng Department of Justice. Sa kabila nito, sinabi ng DOJ na depende pa rin sa host country o kinaroroon ng bansa ni Roque kung makipagtulungan o kikilalanin nito ang red notice. Gayunman, gagawin ng pamahalaan ang mga paraan upang maiharap si Roque sa hukuman dito sa bansa. Kung umabot tayo sa punta ng may red notice at ipapatupad to, call na yun ng bansa kung nasan siya, kung igagaling na rin non-refoulement principle. Dagdag din ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. sa ngayon hindi rin nila matiyak ang issue ng paghingi ng asylum ni Roque. Hindi din namin natitiyak ko anong status ito dahil madami mga iba-ibang reports na sinasabi na nagbukas na to at naglipat pa daw siya ng application. Samantala, inamin ng DOJ na wala silang ginagawang investigasyon laban kay Undersecretary Jojo Cadiz. Si Cadiz ay binanggit ni Zaldico sa kanyang inilabas na video na tumanggap ng pera o bagma ng Pangulo. Nagbigay anya siya ng pera kay Cadiz at ang DOJ official naman ang nag-deliver sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Paliwanag ng DOJ, wala kasi silang jurisdiksyon upang imbestigahan si Yusek Cadiz kundi nasa ombudsman. Ang taga-usig at nagpapanagot sa mga lingkod bayan na nagkamali sa kanilang tungkulin o may pananagutan na kriminal, ang taga-usig ay ombudsman. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ni Yusek Cadiz. Simula noong November 21 ay nakalive na sa DOJ si Cadiz pero hindi naman niya ito nagtungo ng ibang bansa at empleyado pa rin siya ng kagawaran. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.